Bayan yung pasyente, nagpapasa lang at hinahapos sa trabaho na hindi naman daw ganun ang kanyang katawan dati. Yun pala leukemia na. Oh, paano ko nasabi? Okay. Ang pagdidetect ng ganitong mga examinations o ganyang mga may mga leukemia, hindi po basta-basta nasasabi sa katawan ng tao na baka yan, okay, ito ang re-request ko kasi baka may leukemia ka. Hindi eh. May mga sintomas na ipinaparamdam ng iyong katawan pero kadalasan hindi iniisip na regarding pala dyan sa mga cancer na yan. Cancer sa dugo. Okay? Kadalasan iniisip natin pag may cancer, kailangan may bukol, may tumor, may ganyan. Pero dito, kadalasan kabayan, ang pagtukoy ng mga ganitong examination o diagnosis ay nadidiscover lang sa ibang mga tests. Okay? Sa ibang mga conditions. Itong pasyente, okay, niran ko. Ito ang kanyang dugo, kabayan. Pakita ko lang sa inyo para meron kayong idea. Ito ang normal. Okay, kita nyo, merong plasma, may PAC-RBC. Yung sa gitna po kasi niyan, may nakikita kayo parang puti. Yun po yung platelet at WBC. Itong pasyente, tingnan nyo. Ito yung plasma niya, ito yung PAC-RBC, tingnan nyo yung gitna. Makapal ang kanyang pagkaputi. Okay. So, kung madami ang WBC niya, so, leukocytosis. Ang leukemia saan ba nanggaling? Leukos, ibig sabihin, white. Hemia means blood. So, may problema sa kanyang white blood cell. Ibig sabihin, masyadong mabilis mag-produce ang kanyang bone marrow ng white blood cell na hindi naman dapat kailangan. Itong pasyente din, sobrang baba ang kanyang platelet. Ang WBC nitong pasyente na ito ay 156,000. Ang normal, 4 hanggang 11,000 lamang. Okay. Kadalasan ganito di ba? Hindi natin alam, basta kung kabayan ito awareness lang. Paano mo nasasabi na ang isang tao ay may leukemia? Ito ang importante sa pagtetest ng CBC o your complete blood count. Itong makina na to. Ayan. Okay? Siyempre, nagpasa-pasa yung tao. So, nirequest siya ng doktor ng ganito at hindi niya alam na ganito pala ang resulta ng kanyang pasyente. So, tinanong ko si doktor, Dok, ano bang background ng pasyente? Ganyan, para at least may bigay ko sa inyo ng awareness, kabayan. Kasi hindi agad-agad makikita yan sa tao. Akala mo lang, okay, pabalik-balik ang lagnat, maganyan. Ito, nagpasa-pasa lang, bandang paa, pinakita pa nga sa akin. Yun nga lang, ayaw niya may pakita sa video. At hinahapo na hindi naman daw ganun. Ang leukemia symptoms, hindi siya specific. Okay, inuulit ko, hindi specific. Pero merong mga factors, kabayan, na pwede mong i-considera dito. Okay? Depende yan sa edad, depende sa kasarian, depende yan kung ano ang field of work mo, anong history ng pasyente, kung yan ba ina-expose sa mga radiation, mga ganyan. Depende sa environmental factors. Environmental exposure. Tinanong ko ang pasyente, ano po ba ang trabaho nyo, sir? Etong pasyente ay 42 years old. Sabi niya, 12 years na akong gasoline boy. Okay. Environmental inisip ko na lang na ganun. Environmental exposure. Kung ikaw ay nagtatrabaho o na-expose masyado sa chemical. Okay? Kaya nga yung kadalasan na naano niyan is yung na-expose sa factory ng paggawa ng plastic, goma, pintura, yung mga ganun. Yung matataas ang chemical sa kanilang environment. Pakiusap, kabayan, awareness is the key. Kung ikaw, for example, laging nakamask ka dapat nito. Okay? Si Sir, dito naman sa Saudi Arabia, meron namang tinatawag na baladiya kasi sa amin dito, na which is yearly siya, nire-renew at yearly din nagpapagawa ng blood or medical. Pero bakit hindi na-detect? Okay? Bakit hindi na-detect itong kadami ng WBC? Sige nga. Kaya hindi rin basta-basta Akala natin ang isang pagkakaroon ng kanser ay yung kailangan magkaroon ka ng bukol o tumor. Pero ito, ibahin nyo. May mga kanser sa blood na ito nga, hindi pa natin masasabi kung anong klaseng leukemia.
Kasi marami pang gagawin dyan. Diyan na dumadaan yung peripheral blood smear na binabasa ng mga pathologist, yung bone marrow aspirate, tinitingnan kung active talaga yung bone marrow, kung ano yung nilalabas niyan ng mga blood counts or blood cells. Ang sabi dito sa Mayo Clinic Kabayan, leukemia symptoms vary depending on type. Okay? Pwede ito, fever, persistent fatigue, frequent or severe infection, bumababa ang timbang, swollen lymph node, easy bleeding and bruising. Ayan nga, isa yung kay sir. Okay? Recurrent nosebleed, tiny red spot, excessive sweating, lalo na sa gabi. Ato na, fatigue. Okay? Yung panghihina na hindi mo maintindihan, na dati hindi naman ganun. Yan mismo yung sabi ng pasyente. Tingnan mo sa lahat ng sintomas na yan, dalawa lang ang nasa pasyente. Okay? Kaya ko ibinibigay sa inyo to kabayan para maging aware din kayo. Kung ang field of work nyo regarding sa mga ganyang exposed masyado sa mga chemicals, pakiusap. Kung meron kayo sa mga kung meron kayo sa mga family nyo na merong mga cancers, awareness. Okay? Pakiusap, kabayan. Ha? Pakiusap. Itong pasyente hindi niya alam. Kasi wala naman tayong karapatan na magsabi sa kanya. Doktor lang ang pwede makapagsabi. Pinakita niya lang sa akin yung patse-patse. So, ayun lang kabayan ang gusto ko may sa inyo. Sa simpleng complete blood count, okay, malaki ang itutulong yan sa pwedeng makita kung ano yung nararamdaman ng pasyente. Okay? Ayan Yan ang WBC at platelet na kung tawagin ay buffy coat. Dapat ganito lang ang buffy coat niya. Manipis lang na kulay puti. Pero ito, sobrang kapal na siya. Okay? At sa simpleng CBC kabayan, sinasabi ko sa iyo, dito malalaman din ng doktor kung ikaw ay anemic. Hindi niya nasasabi sa ibang blood chemistries yan, yung pagtutukoy ng mga ganitong mga, meron kang mga leukemia, mga ganyan. Wala yan sa blood chemistries. Okay? Kung ikaw ay anemic, mga ganyan, mababa ang cell count mo, dito sa complete blood count, masasabi yan kabayan. Kaya ganito ka-importante ang complete blood count. Okay? Na hindi mo nakikita sa ibang blood chemistries. Gaya ng sugar lang, cholesterol lang, mga ganyan, electrolytes. Pero dito, marami ang sinasabi nito. Sa dengue, ito ang minomonitor. Platelet, dito din sa test na. Guys, thank you for watching. Maging isang awareness lang po ito sa inyo, ha? Kung ano man ang trabaho mo, kung ano man ang mo, maging maingat po lahat tayo. Okay? Sa kinakain, lahat po. Sa simpleng paggawa nitong CBC o complete blood count, pwedeng matukoy na may problemang ganito. Cancer na po kasi itong ganito klase. Okay? God bless everyone. Bye-bye.